Ay, magandang umaga po. Kasama ko po ngayon si Miss Janice Sorado, relative dun sa pahayag nitong si Mr. Rod Navarro Jr. na nung siya ay inoperan ni Direk Coco Martin ng puhunan ng 100,000 para gawing puhunan. Puhunan. Doon sa kanyang video, sinabi niya na siya ay inalipusta at pinagsabihan ng mga bagay na masasama to the extent na parang minura pa siya. Bukod doon, parang kumukuha siya ng testigo eh. Ang isa sa mga testigo niya, bukod naman na hindi ka naman pinangalanan si Miss Janice Sorado, obviously, walang iba kundi si Miss Janice Sorado because at that time, Kami lang dalawang kinausap. kayong dalawa lang pinag-uusap. Miss Janice, ganito, kasi nandito ka, usap tayo. Ikaw ba ay pinilit, tinakot, binigyan ng offer sa mga susunod na show, o binigyan ka ba ng pera para magpahayag tungkol dito kay Rod Navarro? I wish. Kahit hindi ako bigyan, sasabihin ko yung totoo. Okay. Tsaka wala naman siya doon sa kwarto. Paano niya nalaman na kung ano sinabi sa kanya, sinabi sa akin? So sa madaling salita, nung binigyan siya ng pera, inooperan siya ng pera, at saka nung ikaw din naman inooperan ng pera, magkahiwalay kayo. Magkaibang oras at saka closed door. Wala. Pero andun siya. Alam mong nandun siya. Nung pagkalabas ko na. Andun siya. Oo, So nagkita ba kayo nung lumabas ka? Nagkita kami. Nagkita kayo. So sa madaling salita, kung meron man siya, hindi pinangalanan sa interview, sa madaling salita, kung meron mang tao na nire-refer niya doon sa kanya interview, definitely ikaw yun. Ako yun. Okay. Ayoko nang magtanong sa iyo. Ipipremise ko lang doon na ano ba yung totoo sa pagkaka-offer sa iyo ng pera? Dahil nga sa payag niya, dinanas mo ang katulad ng dinanas niya na parang ininsulto at minura. Ikaw na magkwento, Miss Janice. Wala munang offer na pera. Pagkasabi niya sa akin, gusto mo ba ng pangmatagalan na trabaho? Sabi ni Direk Coco. Oo, gusto Okay. mo ba ng pangmatagalan na trabaho? Kasi Mama Janet, hindi ko alam paano kayo papasok. Hindi ko alam kasi wala pang club. Pero pag may club, maipapasok kita. Ay, sabi ko, salamat po. Pero mas maganda siguro kung magne-negosyo ka. Sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, Direk, kahit anong trabaho sa production, wala po ba? Sabi niya, gusto mo wardrobe? Ay, wag Direk, sabi ko. Dahil alam mo naman ang ugali ko. Pag ako binastos-bastos ng kapwa-artista ko, baka ibitin ko siya ng patiorik. Sabi kong ganun. Ako, sa akin, ang punto ko po kaya po niya sinasabi yung mga ganong klase, hindi niya yun sinasabi para alipustahin ako, parang sinusubukan niya ako. Ako, yun ang pakiramdam ko yun ang pakiramdam ko. Ano yung sinasabi mong sinusubukan ka? Ano yung exact Yung sinusubukan niya ako na kung tatanggapin ko yung trabaho na yun at ano yung sasabihin ko. Pero yung bang kanyang tono, yung manner ng pagkakasabi niya, yung ba para bang may pang maliliit ba sa'yo? Katawa siya Tapos? Katawa siya Sabi ko, Direk, wag yun. Sige, bigyan na lang kita ng negosyo. Alam ko naman na, inulit ko pa ulit, kahit ano na lang trabaho doon sa inyo sa production, sinabi ko talaga sa production. Hindi mo kaya yon. Hindi mo kaya yon. Sabi niya sa akin, erase mo na, wala na yon, wala na. Bibigyan kita ng pangnegosyo, pero kailangan ito palaguin mo. Pag hindi mo ito napalago, hindi na tayo magkikita. Sabi ko, Direk, pag-iisipan ko muna. Bibigyan kita ng pera, magkano bang kailangan mo? Hindi ko sinabi. Huwag muna, Direk, pag-iisipan ko muna. Hindi ko agad nagsalita. Then, the next nagpunta namin, pinabibigay ni Director 100,000. Sabi ko, salamat. Sabi ko gano'n. Tapos nag-message ako sa kanya, salamat Direk. Yan yung pagpipilitan ko, pagsisikapan ko na mainegosyo to. Tapos sinabi pa niya sa akin na meron daw siyang binigyan ng pera na nagnegosyo, nag-umunlad, nag-bananakyo, nag-fishball. Hindi niya sinabi sa akin directly, mag-bananakyo ka, mag-fishball ka. Sinasample niya. Okay. Sinasample niya yun. Actually, nag-bananakyo ako, nag-fishball ako before, bago ako pumasok sa Batang Quiapo. Diyan isurado ka pa? Opo. Anong masama po doon? Dati ko namang ginagawa yun. Yung bang yung manner ba ng pagkakasabi sa'yo noon ni Direk na magbananakyo ka, Hindi, para sa magnegosyo ka, o
pag hindi mo ito napalago, hindi na tayo magkikita. Para siyang nagjo-joke. Hindi naman parang iniinsulto ka. Hindi po. Di ba? Eh, alam niyo, kilala ako ni Direk, papalag ako. Hmm. Papalag ako. Doon pa lang magpapa-interview na ako. Pag ako nasaktan, hindi ako nakaramdam ng kirot eh. Ibig sabihin, dahil kung halimbawang talagang naramdaman mo, iniinsulto ka doon. Uga-uga kinabukasan, di ba? Eh, nagbablog ako eh. Di ba? Nagbablog Hindi ako. ka lang magpapalipas ng kung ilang buwan. Hindi ako magpapalipas sa kahit na isang araw. Pero dahil wala ka namang nararamdaman Wala akong ganon. kirot eh, na sinabi na parang iniinsulto niya ako. Wala eh. Ngayon, pero yung pahayag kasi ni Rod Navarro Jr., hindi ko alam kung Rod Navarro Jr. kasi hindi ko namang kilala yan. Kasi, parang, iba yung nakilala kong Rod Navarro nun eh. Hindi naman sa ganyan eh. Okay. Hindi ko kasi ano. Pero, ibig sabihin, yung pahayag niya, yung vlog niya na sinasabi niya na parang siyang ininsulto, ano bang masasabi mo doon? Ikaw na, sa'yo naman Hindi galing. ko po kasi alam, kasi po, closed door. Mhm. Sila lang dalawa, ni Direk at saka si Laila lang, at saka kami lang ni Direk at ni Laila. Paano ko malalaman yung pinag-usapan nila at paano niya malalaman na pareho kami Ng ng pinag-usapan. pinag-usapan? Hindi ba kayo nagkausap pagkatapos? Nasabi niya kasi nagkausap kayo. Nagkausap kami, Oo. kinuwento niya sa akin at pinadala ko lahat kay Direk ko yung conversation namin. Yung unang-una na usapan ninyo, bago pa yung mga vlog-vlog niya, ano sinasabi niya sa'yo pagkatapos ng insidente niya? Ano Sabi sinasabi niya, sa'yo? Ate Janice, insulto ako. Ah. Ano pang iinsulto? Biruin mo, gagawin niya akong martial? Anong mali? Eh, magbabantay ka lang naman ng crowd. Hmm. Anong mali doon? Kasi naman nakatambay ka. Sabi mo, nahihirapan ka na. Tapos ngayon, martial, parang binababa dignidad mo. Hindi pwede. Sabi niya, hindi pwede yun. Para akong ininsulto nun. Eh, ikaw, anong in-offer sa'yo? Trabaho. Eh, sabi ko, hindi ako pwede doon. Ganun lang naman yun. Pag in-offer at hindi pwede, hindi ako pwede doon or tanggapin. Parang yes or no lang. Tapos sabi niya, hindi ka ba minura? Hindi oh. Wala mo ako, papalag ako pag ako minura. Kahit sabihin mo pa na si Coco Martin yan. Hindi niya ako minura. Tsaka sabi ko nga po sa inyo, pag ako nakipag-usap at nakaramdam ako ng kirot nung gabing yon, dismo sa vlog ko. Basta ilang taon mong pananatili dyan sa Batang Quiapo. Excuse me. Ano ko bang natandaan na insidente ng isang artista, isang direktor, ay nagmumura ng artista o minamaltrato yung mga artista? Meron ka bang na-experience na ganyan? Not directly. Ano ba kayo? Tangina naman, no? Kayo. Lahat ng nandoon sa cast, lahat ng nandoon sa stage, lahat ng nandoon, pwedeng kami, pwedeng mga excuse me, extra, pwedeng ganon. Hindi siya nagpipinpoint. Ikaw, PI ka, ha? Hindi nagpipinpoint ang mga direktor. So, ibig sabihin, yung, kung parang kasi title yung director dyan eh. I mean, pero if it is not pinpointed specifically sa isang tao, hindi mo naman siguro ma-interpret na insulto yun. Parang inaayos lang niya yun. Napakalambot naman niya, napakasensitibo naman niya. Sa tinagal-tagal ko sa industriya, may mga director talaga sinigawan ako. May mga director talaga na, ano ba? Kasi hindi ako nagpe-pay attention. O kaya yung may mga eksena na, may ka-eksena ako na hindi nagiging take 2, take 3. Hindi tayo naglalaro dito ha. Ang bira ka, tang ina. Hindi sinasabing, hoy, hindi tayo naglalaro dito, tang ina ka. Walang ganon. Walang ganon. At lalong-lalo na, kay Direk CM, may ganun ba si Direk CM? Wala. Pero mayroon talagang mga ibang director, no? Na hindi lang. Eh, Hindi talaga pang-iinsulto. Parang kinakatch yung attention nyo. Na ayusin nyo. ano ba yun? Napakababaw naman. Ano ngayon kung ganun talaga kung hindi mo makuha sa sobrang stress din ng mga director. Ganun talaga yung nakakapagmura sila. Pero hindi nagpipinpoint na ikaw, PI ka, ganito ka. Hindi ganun. So, kasi sabi niya, minamaltrato daw siya, tinulak-tulak. Ano ba yun? Meron bang ganyan? Rod naman. Ano ba plano mo?